Sige, teka, kukuha lang ako ng plato sa bahay. Salamat talaga anak ha. Ang bait mo talaga. Alam mo bang swerte ko na ikaw ang naging manugang ko. Ay ang anak ko talaga magaling pumili ng babae. Mabuti na lang ikaw ang pinakasalan niya. Kung yung ex kasi noon, ewan ko ha kung kilala mo. Ay, grabe napakadamo talaga sobra. Hindi gaya mo. Isang lapit lang nagbibigay na agad. Hindi ka pa nanunumbat. Siguro kung yun ang napangasawa ni Pao Aba. Baka lagi kaming magkaaway. Buti na lang talaga ikaw yung naging asawa niya. Diyan ka na lang po kumuha ng plato, ma. Sandali lang po bibihisan ko lang si baby at pinapawisan na naman. Kunin ko na rin ba itong lumpia? Isang piraso na lang kasi ito Meron din palang tinapay. Paano kukunin ko na rin to ha? Ay, itong Coke akin na lang din. Naku, salamat talaga anak. Punta na ako sa bahay. Hanggang saan ba pwedeng magbigay sa magulang ng asawa? Paano kung naaabuso na pala ang kabaitan na pinapakita mo? Ganon ang laging tanong ni Mariel dahil parang walang katapusan ang pambuburaot ng kanyang biyenan. Pero kada tatanggi siya ay kinukonsensya siya. Paano kung sa gawaing ganito ay may maapektuhan ng ritual galing sa itim na kapangyarihan? May magbabago pa ba? O may taong hindi kayang tanggapin ang sariling kamalian? Ay, ang cute-cute talaga ng apo ko na yan. Tignan mo, nagpapakarga sa mamala niya. Ay, kumain na ba to? Ay opo ma, katatapos lang po namin kumain. Buti pa kayo. Anong ulam niyo? Tinola po ma. Bakit po, hindi pa po ba kayo kumakain? Hindi pa. Kasi wala naman kaming pambili ng ulam ngayon. Hindi pa sumasahod ang papa niyo. Nagugutom na nga ako kanina pa. Pero sabi naman niya baka mamayang gabi sahod na. Buti na lang may natira pa kaming ulam. Yun ang pinabaon ko kay Lester. Ay, bakit hindi pa kayo nanghingi dito ma? Sana po kanina niyo pa sinabi. Hindi po ako nag-alok kasi akala ko may pagkain na kayo. May natira pa po kami dyan. Kasi kami lang naman ni Clea ang kumain. Baka naman wala ng ulam mamaya si Pao. Mamayang gabi pa naman po siya uuwi. Iba naman na po yung lulutuin ko mamaya. Gusto niya raw ng bopis pero mamaya ko pa naman po yung lulutuin. Hindi ba nakakahiya? Ay baka naman sabihin niyo na nanghihingi na naman ako. Ano ka po ba ma? Ano naman po nakakahiya doon? Nagbibigay naman po kami. Lalo na kung may sobra naman po. Sige na po, kuha na po kayo. Okay lang ba nakuhanan ko ang papa niyo? Para magpadala sana ako ng pagkain sa kanya. Naaawa naman ako, walang pagkain doon sa trabaho niya. Okay lang po. Sa kakanin na rin okay lang ba? May juice pala kayo rito may Coke pa. Sige po ma, kuha na lang po kayo. Magkapit-bahay lang kami ng biyenan ko, Lola Telang. Ako nga po pala si Mariel. Nakatira sa Olongapo City. Matagal na po akong nakikinig sa channel nyo at salamat po dahil isa po ang kwento ko sa napili nyong ikwento ngayon. Mabait po si Mama Minda. Noong buntis ako hanggang sa nanganak ako, palagi siyang tumutulong sa akin. Nagbabantay din. Bali 4 na magkakapatid sina Pao na asawa ko. 2 sa mga kapatid niya ang wala pang asawa. Ang panganay at ang bunso. Pero bunso na lang ang nakatirang kasama ni na Mama Minda. Ang napapansin ko lang talaga, madalas nang hihingi sa amin si Mama Minda. Bilang ako, hindi naman po ako madamot, Lola Telang. Lalo na sa magulang ng asawa ko. Una po sa lahat, pera naman po ng asawa ko yung pinanggagastos dito sa bahay. May online business din po ako pero hindi naman ganun kalaki ang kinikita ko. Isang araw, habang tulog ang anak ko, nagpunta si Mama Minda sa amin. Nak, baka naman may extra ka dyan? Pera po ba, ma? Oo sana, kasi may parating akong parcel ngayon kaso wala akong pera. Kasi naman, yung binigay sa akin ni Papa nyo na ipambayad ko ng tubig. Hindi ko naman alam na ang mahal pala ng tubig namin ngayon. Parating na kasi yung rider. Mga magkano po ba yan, ma? Wala pa po kasing binibigay sa akin si Pao. Ito na lang po munang benta ko sa ukay.
396 kasi to, pero kung kaya sana na 500 na lang. Ay sige po ma, eto na po oh. Ay, salamat anak. Bibili rin kasi ako ng asukal. Magluluto ako ng lugaw. Pagkain namin mamayang gabi. Po? Bakit naman po lugaw ang lulutuin nyo? Kasi nga, wala na kaming pera. Alam mo naman, bayaran sa school ni Lester. Tipid-tipid na lang muna. Pero kung okay lang din naman akong makahingi ng grocery nyo, kahit yung delata lang. Sige po ma, kuha na lang po kayo. Hindi ko naman po alam na wala na kayong makain. Ayun na nga. Nahihiya naman din kasi akong manghingi. Yung panganay ko naman, hindi naman yung nagbibigay kasi nga panay rin siya travel. Ikaw lang talaga yung mabait. Kasi yung asawa ni Johnny, naka-block naman yata ako. Nung nakaraan kasi, nangihingi ako ng load para ako makatawag ako sa kanila. Hindi ko alam bakit bigla na lang akong naka-block. Baka masama na ata na manghingi ano. Parang mabait naman si Kyla ma. Mabait naman siya, kaso hindi talaga siya kasing bait mo. Salamat dito anak ha. Sige na, magluluto na muna pala ako. Igisa ko na lang tong sardinas. Baka may bawang ka dyan? Pahingi na lang din ako. Nakakaawa naman talaga si Mama Minda kapag nanghihingi siya. Ako kasi, mabait talaga ako. Lalo na kapag may nanghihingi sa akin, tapos meron naman ako. Yung pamilya ko pala nasa probinsya, Lola Telang. Bali 2 lang kaming magkapatid ng ate ko. May asawa na kaming parehas, pero siya nasa probinsya pa rin kasama ang mga magulang namin. Nagpapadala ako ng pera sa bahay, pero bibihira lang kapag may kita ako o kaya mismong si Pao ang nagpipresenta na magpadala ako sa bahay. Ilang araw pa ang lumipas, paunti-unti na sa aming lumalapit si Mama Minda, lalo na kapag may kailangan siya. Minsan asin, minsan kape, asukal o kahit patubig na iinumin. Wala naman yun sa akin dahil hanggat meron kami, magbibigay ako. Isang gabi, pag uwi ng asawa ko, parang napansin niyang ang bilis na ubos ng grocery namin. Si Mama Minda lang naman ang pumupunta rito sa bahay. Nung nakaraan nanghingi siya ng sardinas kasi wala nga silang ulam. Tapos itlog na rin para daw magtorta siya. Tapos binigay mo naman. Malamang, alangan naman pagdamutan ko mama mo. Nagbigay kasi ako ng pera sa kanya eh. Imposible na wala siyang perang pambili. Sabi ko sa kanya maggrocery siya kasi sabi niya sa akin na pinambayad niya ng kuryente at tubig yung sahod ni Papa. Nanghiram nga rin siya ng 500 sa akin kasi nga magbabayad daw siya ng parcel niya. Sabi ko sa iyo kapag ganyan na pera wag mo munang bibigyan si Mama eh. Ayoko nga, makukonsensya naman ako noon. Iisipin ko yun palagi na parang ang sama ko namang tao para magdamot. Saka mama mo yun eh. Yung mga pera na pinambili ng grocery natin, pera mo naman yan. Baka ano na lang isipin ni mama mo. Baka sumama ang loob niya. Pero hindi naman sa lahat ng oras. Ayoko rin naman magdamot kay Mama. Kaya lang kasi nagbibigay na ako ng pera sa kanya. Bukod pa yung bigay sa kanya ni Kuya. Tapos si Juni pa nagbigay ng pera sa kanya. Si Juni nga ay nagbayad ng tuition ni Lester eh. Saka isa pa, solo na nila yung sahod ni Papa. Ang sabi niya kasi sa akin, wala talaga siyang pera. Tapos si Kyla, blinak nga siya. Imposible yun. Kausap ko si Kyla, siya pa nga nagsabi sa akin na nagpadala si Juni. Nagtatanong siya kung natanggap pa ni Mama kasi hindi raw nagre-reply sa kanya. Ay na naman si Mama eh. Kapag alam niya may hihingan siya, panay naman ang hingi. Tapos yung pera niya ay pambibili lang niya ng kung ano-ano. Malamang niyabang na naman niya sa mga kamag-anak namin yung pera. Hayaan mo na, pagkain naman yun. Paano nagbabudget tayo? Alam ka namang humindi ako kapag nanghihingi siya ng kape. Nakakahiya naman yun. Hindi naman ako madamot. Hindi naman yun sa pagdadamot eh. Kasi naman... Hayaan mo na. Kasi paunti-unti lang din naman ang hinihingi niya sa atin. Akala ko po, Lola Telang, ayos lang ang ganon. Ang maging mapagbigay at mabait. Pero totoo nga na kapag nagbibigay ka, hindi ka natitigilan na hingian. Mas lumalaki na ang pabor na hinihingi ng biyenan ko.
Bilang ako na taong hindi marunong tumanggi at nakokonsensya, kapag humindi ako sa pabor ng isang tao, panay na lang ako oo sa kanya. Ang hirap nang mag-load palagi eh. Sige na, pa-connect na lang ako sa wifi nyo. Kahit siguro magbabayad na lang ako ng 100 a month. Hindi naman marami ang nakakonect sa akin kasi ito lang na cellphone ko oh. Para hindi ako maboring pa sa bahay. Itatanong ko na lang muna po kay Pau. Eh bakit naman itatanong mo pa kay Pau? Eh, ikaw naman ang asawa niya. Dapat, ikaw din mas lamang na nagdedesisyon. Siya po kasi yung nagbabayad ng wifi eh. Kasi nga po kapag gabi nagla-live selling ako, kailangan ko po nun malakas ang internet. Hindi naman siguro makakaabala ang isang cellphone na nakakonek ano. Pero sige, ayos lang kahit na ayaw mo. Eh wala naman ako magagawa eh. Kahit na hindi sabihin ng anak ko, eh kapag ikaw na yung pumigil malamang, ikaw na yung pakikinggan niya. Ano ba namang laban ng nanay sa asawa, hindi ba? Eh, sige na nak, ayos lang. Hindi naman ako nagtatampo. Sige na po pala ma. Okay na po. Scan nyo na lang po itong nasa phone ko. Hindi na, wag na. Sige na, baka nakakaabala ako. Ilang araw akong hindi pinansin ni Mama Minda. Ako na yung nagkukusang pumunta sa kanya para magbigay ng ulam, tapos kinukumbinsi ko siya na ayos lang naman na makikonek siya sa internet namin. Nakukonsensya kasi talaga ako, Lola Telang. Hindi ako sanay na may taong nagtatampo sa akin, lalo na biyenan ko pa. Tapos magkapitbahay lang kami. Ayoko yung pakiramdam na parang may masisirang samahan o pamilya dahil lang sa naging madamot ako. Nagkabati lang ulit kami ni Mama Minda noong kumonek na talaga siya sa wifi namin. Maayos naman nung una. Hindi ko na lang sinabi sa asawa ko dahil nanay niya naman yun. Hanggang sa isang gabi, kailangan kong mag-live dahil marami akong kailangang mabenta. Nung mga panahon na yon, ang dami na talagang nag-aabang. Love, ang bagal ng internet. Hindi ako makapag-live oh. Ayaw pa rin gumana? Oo eh. Ewan ko, ilang beses ko naman ang pinatay tong phone ko. May problema yata. Pero kahit sa laptop ako kumunik, wala talaga eh. May problema kaya ngayon? Inalis ko naman na ang connection ko kasi may load naman ako ngayon. Teka, check ko lang yung internet. Pahiram muna ako ng laptop mo. Sige, ang dami pa naman nag-aabang sa akin. New arrival pa naman to. Oh, bakit ang dami naman nakakonect dito? Kaya naman palang hina ng internet mo eh. Sino naman to? May nanghack ba ng internet natin? Hindi ko alam. Hindi naman kasi ako marunong sa mga ganyan eh. Papalit ako ng password tapos ibablock ko tong mga to. Ito hirap sa mga kapitbahay natin eh. Hindi na lang sila magpakabit ng sarili nilang wifi. Pangkabuhayan natin to eh. Ay, teka love. Kasi si mama nakakonect din sa atin. Baka mablock mo siya. Oh, bakit siya nakakonect? Di ba niloloodan siya ni kuya yung pang isang buwan na? Ewan ko kasi nung nakaraan nagtatampo siya sa akin. Nahihiya naman ako na hindi siya pakonikin. Paano kasi? Yun na lang din naman ang libangan niya. Baka si mama nagpakonek sa mga to. Kilala ko na yan eh. Baka pinagkakakitaan na naman niya to. Sa atin nakakonek tapos magbabayad sa kanya monthly. Ay, naku naman. May load yun kasi si kuya mismo naglo-load sa kanya. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin to? Hindi ko na nga pinaalam kasi parang wala lang naman to. Wala lang pero kita mo ngayon hindi gumagana yung internet mo. Naabala pa yung kabuhayan mo. Sa susunod magsabi ka muna sa akin ha. Kahit na mama ko pa siya, dapat alam mo pa rin yung boundaries. Oo, nanay ko siya. Pero kapag naman sobra na, hindi pwedeng lagi sabihin na magulang siya. Nakukonsensya naman kasi ako, love. Masyado ka kasing people pleaser, love eh. Huwag kang makonsensya dahil hindi lahat ng hiling ng tao kailangan mo ibigay. Kaya ka nasasamantala eh. Matuto ka namang humindi. Kahit pa sabihin pang kapamilya yan, kahit nanay pa, kahit sino pa, kahit sa ating dalawang mag-asawa, dapat alam mo pa rin yung boundaries ng isa't isa. Paggalang na lang din yung sa sarili mo. Ayan, okay na. Mag-live ka na. Kapag nagtanong si mama, sabihin mo naka-block na siya. Ikaw na lang magsabi. Nakakahiya eh. Sige, ako na.
Nung gabi na yon, inasahan ko talaga na pupunta sa bahay si Mama. Pero hindi niya naman tinanong yung tungkol sa internet. Nakipaglaro lang siya sa apo niya. Ma, inalis ko na ang internet mo ha. Huwag ka nang kumunik dito sa amin. Tinawagan ko si kuya, tinanong ko kung hindi na ba siya naglo-load sa'yo. Sabi niya kanina lang daw nag-load sa'yo dahil expired na yung load mo. Hindi naman daw siya pumapalya kahit na isang araw lang. Bakit mo naman tinawagan ang kuya mo? Ano namang meron sa load ko? Nakita ko kasing nakakunik ka rito, inalis ko na. Pati yung ibang binigyan mo ng password. Ha? Wala ah. Ano ka ba naman? Bakit naman ako magbibigay ng password niyo? Ay nakikonnect lang nga ako kasi nung nakaraan naglolo ko nga ang smart. Tumawag sa akin ng tita mong nasa States. Kaya ayun, nakisuyo lang ako sa asawa mo. Oh, basta yun na ma. Hindi na kayo makakakunik ulit kasi nga nakablock na kayo. Hindi na ako kumibunon, pero naaawa ako sa itsura ni Mama Minda. Sa totoo lang, maawain talaga ako, Lola Telang. Lalo na kapag nakikita ko ang dismayadong mukha ng mga tao. Lalo na kapag si Mama Minda. Iniisip ko nga kasi na nanay siya ng asawa ko. Siguro naman ay hindi siya dapat pagdamutan. Ilang araw pa ang lumipas nun. Bumalik na naman sa bahay si Mama Minda. Sakto pa noon na paalis ako dahil ipapadala ko yung mga order sa akin. Saan ka pupunta, nak? Sa JNT po, Ma. Ito po kasi yung naiwan na order sa akin eh. Pahabol ko ngayong araw. Isasama mo anak mo? Ay opo, kasi po wala naman po mapag-iiwanan sa kanya. Saka saglit lang naman po ako doon. Ako na lang mag-alaga sa kanya para hindi ka na mahirapan. Ay, hindi na po, Ma. Okay lang po. Kaya ko naman po. Hindi na. Ito naman. Nahiya ka pa. Sige na. Ako na lang magbabantay sa kanya rito. Kung saglit ka lang naman, di ba? Saka gusto kong mag-alaga ng apo ngayon. Miss na miss ko na kaya siya kahit na magkapit-bahay lang naman tayo. Sure po ba kayo dyan, Ma? Nakakahiya naman po kasi. Naku, ano ka ba naman? Kung kailangan mo ng tulong kapag walang magbabantay sa apo ko, pwede naman ako. Para ka namang iba sa akin dyan, oh. Kung nahihiya ka, di ibili mo na lang ako ng lechon manok para ulam namin mamaya, oh. Hindi, biro lang yun, anak, ha? Tinotoo ko ang sinabi ni Mama. Hindi ko alam kung biro yon o totoo, pero dahil nga nahihiya ako na iniwan ko ang anak ko sa kanya, pinalitan ko na lang ng pang-ulam nila. Isang buong lechong manok ang binili ko. Nako, ikaw talaga. Sobrang bait mo. Nagbibiro lang naman ako sa'yo. Tinutoo mo naman. Salamat dito, naka. May pang-ulam na kami niyan ngayon. Matutuwa si Lester niyan. Paborito niya ba naman to? Kasi bala ko sanang maglaga na lang ng talbos ng kamote. Wala kasi kaming pang-ulam ngayon. Buti na lang talaga. Wala po yun, Ma. Salamat din po sa pagbabantay niyo sa apo niyo. Pinatulog ko na yan, ha? O nga pala, kumain kami kanina. Meron pala diyang mamon. Kumain na rin ako, ha? Tapos kumuha ako kasi ang sarap pala nun. Okay lang naman yun sa'yo, ano? Pero kung hindi okay, bayaran ko na lang yung nakain ko. Tapos isauli ko yung kinuha ko. Magkano ba yun? Ay, hindi po, Ma. Sige po, okay lang po. Pagkain naman po yun eh. Oo nga pala. Baka naman may toyo kayo dyan. Tapos kalamansi at sili. Gagawa lang ako ng sausawan. Tingnan nyo na lang po, Ma. Hindi ko po kasi alam kung may sili pa po ba dyan. Tingnan nyo po sa ref. Napadalas na ang pagpunta ni Mama sa bahay para manghingi ng kung ano-ano. Minsan kaunting mantika lang hanggang sa bote-bote na. Kaya ako na lang ang nagsasabi sa asawa ko. Minsan kasi hinahanap niya yung mga pagkain o stocks namin na bigla na lang nababawasan. Isang araw, pumunta ulit siya sa bahay nang hihiram sa akin ng pera. Hindi pa po kasi ako binibigyan ni Pao ng pera, Ma. Bukas pa po kasi yung sahod niya eh. Tapos nagpadala rin po ako sa bahay namin. Ay, ganun ba? Akala ko pa naman sa'yo ako makakalapit. Kung may pera lang talaga ako, hindi ako hihiram sa'yo eh. Kasi naman, itong si Papa nyo, hindi na naman nagbigay sa akin. Ewan ko. Kapag naman kinakausap ko,
ayun, laging nauuna ang galit sa akin. Aayusin ko lang sana ang requirements ko para nga doon sa ayuda. Wala pa po kasi talaga, May. Pasensya na po Ay siya, sige. Maglalakad na lang siguro muna ako. Malayo yun, Ma. Wala naman akong magagawa. Wala naman akong pera. Magbabaon na lang ako ng tubig para kung sakali man na mauhaw ako sa daan 'Di ba? Wala rin naman ako mabitbit na pagkain kaya pantawid gutom na lang din yun. Kung may mauutangan ako, hindi naman sana ako maglalakad. Sige na, para hindi na masyadong mainit sa daan. Ay, teka lang po, Ma. Sige po, pahiramin na lang po muna kita. Kaso magka-cash out pa po kasi ako. Magkano ba yan? 300 po, Ma. Gawin mo na kayang 500 para may pangkain na rin ako. Last money ko na po to, May. Wala pa pong nagbabayad sa mga pa-order ko. Ay sige, pwede na yan, pamasahe ko lang naman. Pero kung okay lang sa'yo baka may biskwit ka dyan. Baka naman pwede mo akong bigyan. Yan na lang kasi ang kakainin ko doon. Kung meron lang naman at kung gusto mo lang naman bigyan ako Kahit na ilang beses kong sabihin na susundin ko ang sinasabi sa akin ng asawa ko, hindi ko talaga magawa. Paano ba naman? Naaawa talaga ako kay Mama Minda. Paano kung totoo na maglakad siya papunta doon sa pupuntahan niya? Matanda na siya. Paano kung mapahamak siya sa kalsada? Ano na lang ang mararamdaman ko noon? Baka habang buhay ko pang sisihin ang sarili ko. Nakaya ko naman sanang tumulong pero hindi ko ginawa. Kinabukasan, walang pasok sa trabaho ang asawa ko. Nasa bahay noon si Mama Minda dahil gusto niya raw makasama ang apo niya. Love, naglista ka na ba ng mga bibilin sa grocery? Oo, yun lang naman din. Saka yung pagkain ni baby. Ako na lang ba ang magpupunta? Pwede namang ako na lang. Inaantok na rin naman tong anak natin Patulugin ko tapos dito ka na lang muna. Magpahinga ka kasi masakit ka mong likod mo. Ay, bibili na lang din pala ako ng efficacent para mahilot kita mamaya. Sabay na ako sa'yo papuntang bayan. May kukunin lang ako sa munisipyo. Akala ko ay talagang makikisabay lang si Mama nun. Pero sumama siya sa akin hanggang sa grocery. Habang pumipili ako ng mga bibilhin ko, pansin kong naglalagay na rin siya ng grocery niya. Akala ko pa nga ay makikisabay lang siya ng lagayan, pero nung nagbabayad na, isinabay niya talaga sa binili ko. Pinahiwalay na lang niya ng lagayan. Salamat dito anak Ang bait mo talaga. Mabuti na lang talaga sumama ako sa'yo mag-grocery. Itong mga pinamili ko, para talaga sa bahay. Para hindi na ako hihingi ng toyo at mantika sa inyo. Tapos baon ng papa ninyo tapos kay Lester. Mga sardinas na rin para kung wala kaming ulam may mailuluto kami. Sige po, Ma. Bibili ka rin ba ng karne? Sabay mo na rin yung sa amin Bala ko kasi magluto ng sinigang Hayaan mo, bibigyan na lang kita. Magdadala na lang ako doon. Huwag ka nang magluto ng panghapunan ninyo Hati na lang tayo. Tsaka sana manok. Tapos hotdog para pambaon-baon ganon. Hindi na ako kumibo. Nandun na kami. Nahihiya na akong tumanggi. Ang daming tao doon. Paano ko naman sasabihin kay Mama na hindi siya kasama sa budget namin? Sapat lang ang perang ibinigay sa akin ni Pao kaya hindi ako pwedeng sumobra doon. Saka nag-aabang din kasi si Mama. Baka mamaya bigla na lang siyang magalit sa akin. Ano na lang ang gagawin ko kapag ganon? Baka mahimatay na lang ako sa kahihiyan, lalo na kapag pinagtinginan ako ng mga tao. Yun pa naman ang kahinaan ko. Madalas na yun ang pinag-aawayan namin ng asawa ko. Pinababago niya yung ugali ko na ganon, pero paano ko naman yun mababago kung ganon na talaga ako lumaki? Mahirap naman kung biglaan. Nabili ko yung gusto ni Mama habang yung sa amin tipid na tipid. Nagpabili pa nga siya sa akin ng tinapay. Tuwang-tuwa siya nung umuwi na kami habang ako ay may halong kaba at stress. Akala ko nga ay hindi mahahalata ni Pao pero napansin niyang kakaunti lang ang pinamili ko. Bakit ganyan lang? Di naman niya naaabot hanggang sa next sahod ko Baka naman kapusin ka niyan.
Okay lang, love. May hinihintay naman akong bayad sa akin eh. Para yun sa business mo, hindi mo yun pwedeng basta na lang gagalawin. Tapos magpapadala ka pa sa bahay nyo. Saka na lang yung sa bahay. Hindi pwede. Alam mo naman na hindi ka na tumutulong gaano sa bahay nyo eh. Magpadala ka naman sa mama mo. Bakit ba kasi ganyan lang ang napamili mo? Hindi. Kasi, ano kasi... Ano? Nakisabay kasi si mama mo. Nahihiya naman ako tumanggi. Alam mo naman na hindi ako sanay sa ganun, di ba? Saka kasi akala ko makikisabay lang talaga siya. Tapos hiwalay na bayad niya kapag nasa cashier na. Kaso ako rin ang nagbayad nun eh. Ano? Nagabot na ako ng pera kay mama. Kako, ipang grocery niya yon para hindi siya nanghihingi dito. Tapos nagpadala pa sa kanya si kuya tapos nagbigay ng pera si Junie. Yung sahod din ni Papa. Ang sabi niya kasi hindi nagbibigay ng pera si Papa. Hindi ko naman na itatanong kasi nakakahiya naman. Ano ba naman yan? Ako na lang kakausap kay mama. Di mo naman sinabi sa akin na nakisabay pa sa'yo. Nagbibigay naman ako ng pera eh. Sana hindi na lang ako nagbigay. Sana diretso na lang grocery. Total, yun naman talaga ang kailangan niya. Wag na, love. Hayaan mo na. Nakakahiya naman, baka isipin nila pinagdadamutan natin ng mama mo. Hindi natin siya pinagdadamutan. Gusto ko lang malaman ni mama na hindi pwede yung ganito. May pamilya na ako pero hindi ko naman siya pinapabayaan, di ba? Kung makakasira siya ng budget natin, dapat lang kausapin na siya. Hindi yung pagdadamot, pagtatama lang yun. Pinigilan ko pa ang asawa ko sa gusto niyang gawin. Paano? Kakausapin niya talaga ang mama niya. Kasama pa nga akong pumunta sa bahay nila kung saan nagluluto na si mama. Oh, nak, mamaya pa itong ulam natin, hindi pa kumukulo. Ma, ano ba naman yan? Di po ba nagbigay ako ng pang-grocery sa inyo? Nakisabay pa kayo sa budget namin? Hindi ba pwede, anak? Masama ba yun? Hindi ko naman alam na magagalit ka. Hindi ma, okay lang po yun. Tara na, love. Hayaan mo Teka. na. Maalam nyo naman po na hindi naman ganun kalaki ang sahod ko eh. Tumutulong naman po ako rito sa bahay, di ba? Nagbibigay ako ng pang-grocery nyo. Pero sana naman respetuhin nyo rin yung budget namin. Hindi lang to isang beses, ma. Alam ko meron kayong hinihingi sa asawa ko na hindi niya sinasabi sa akin. Pasensya ka na, anak. Hindi ko naman alam na sasama ang loob mo. Ang saya ko pa naman kanina. Kasi nga, ang bait ng asawa mo. Siya nang nagbayad ng grocery ko. Hindi ko naman akalaing hindi pala yun pwede. Ay siya, sige. Ibabalik ko na lang lahat ng ipinamili namin. Sige na, dadalhin ko na lang doon. Pati tong lahat ng ulam na niluluto ko, ha? Tatapusin ko lang para makakain na kayo. Pasensya na talaga. Hindi na po, ma. Hayaan nyo na po. Mag-uusap na lang po kami ni Pau. Pasensya na rin po, ma. Sana po hindi sumama ang loob nyo. Nabigla lang po talaga siya. Ayaw kong magkasamaan ng loob ang mag-ina, kaya inaya ko na ang asawa ko na umuwi. Kami naman ni Pau ang nagtalo, pero naipaliwanag ko naman sa kanya lahat. Sinabi ko na hayaan na lang niya dahil nanay niya naman yon. Kahit na paano naman ay napagsabihan na niya, hindi naman na siguro yon uulit. Kaya sinabi niya na hindi na ulit siya magbibigay ng pera kay Mama Minda para masigurado na sa tama mapupunta. Grocery na lang kada sahod. Yun naman ang ginawa niya kaya kada sasahod siya, bumibili siya ng para sa amin at para sa kabilang bahay. Tinatanggap naman yon ni Mama Minda pero minsan ay nanghihingi pa rin ng pera sa akin ang biyenan ko. Minsan kasi ay wala akong hawak, kaya wala akong naibibigay. Isang araw, nagluto ako dahil nagpadala ako sa trabaho ni Pau. Nagbigay naman ako kina mama, pero pumunta ulit siya sa bahay para manghingi. Nak, hindi naman siguro. Sasama ang loob mo kung hihingi ako ng pansit paano. Hindi ko po alam kung kasya pa yon, ma. Hindi pa po kasi ako kumakain. Ay, ganun ba? Ang sarap kasi ng luto mo. Ayun, naubos ng asawa ko. Hindi ko na malayan kasi akala niya raw para na lang sa kanya yung iniwan ko. Gusto mo po ba hati na lang tayo doon? Hindi, ikaw ba? Sa inyong pagkain yan eh. Nagpadala ka na ba kay Pau? Baka kasi magalit na naman yun sa akin.
Unahin mo na lang muna siya. Meron na po siya kasi nagpadala na ako kanina. Bale yung natira na lang po talaga dyan yung akin. Kaunti lang din po talaga yung niluto ko baka kasi mapanis. Sigurado ka bang pwede akong kumuha nun? Hindi ba talaga magagalit sa akin ang asawa mo? Naman, pagkain lang naman po yan, bakit po magagalit pa? Hindi naman din po yan makakarating sa kanya. Hindi naman po ako magsusumbong sa kanya. Sige. Teka lang, kukuha lang ako ng plato sa bahay. Salamat talaga, nak, ha? Ang bait mo talaga. Alam mo bang swerte ko na ikaw ang naging manugang ko? Yang anak ko talaga magaling pumili ng babae. Buti na lang, ikaw ang pinakasalan niya. Kasi yung ex niya nun, ewan ko lang ha, kung kilala mo, ay, grabeng napakadamot talaga. Hindi gaya mo, isang lapit lang nagbibigay na agad. Hindi ka pa nanunumbat. Siguro, kung yun ang napangasawa ni Pao, baka lagi kaming magkaaway. Mabuti na lang talaga, ikaw yung naging asawa niya. Diyan ka na lang po kumuha ng plato, ma. Sadali lang po bibihisan ko lang si baby at pinapawisan na naman. Kunin ko na rin ba itong lumpia? Isang piraso na lang kasi ito meron din palang tinapay. Kukunin ko na rin to ha? Ay, itong Coke akin na lang din. Salamat talaga anak. Punta na ako sa bahay. Hindi ko inaasahan na wala na palang natira para sa akin. Kakarampot na ikinalat lang para magmukhang marami. Halos 3 kutsara lang ubos na. Wala ring naiwan na tinapay sa akin, maging ang lumpia at kahit yung inumin ko. Kaya tubig na lang talaga ang naging sandigan ko. Hindi na ako nagreklamo dahil nakita ko si mama na sarap sa kinakain niya. Ang mahalaga na lang sa akin noon ay hindi na sayang ang niluto ko. Lumipas pa ang mga araw, akala ko ay hindi nahihingi si mama sa amin dahil nga may grocery na siya. Pero madalas na kahit paunti-unti ang hingi niya, mabilis na nauubos ang sa amin. Hindi ako makapagsabi sa asawa ko dahil magagalit na naman yon. Okay na yan nak, tapos luya sana. Meron ka ba? Ay wala po ma, hindi pa po ako nakakabili. Saka po pala, ubos na po ba yung stock nyo? Parang kakagrocery lang po natin Hindi ko pa masyadong ginagalaw. Alam mo naman, baka biglang isang araw kailanganin ko, di ba? Yung mga delata, hindi ko pa rin nabubuksan. Bakit mo naman biglang naitanong? Wala naman po. Akala ko po kasi ubos na dahil humihingi po kayo rito. Hindi pa nga nabubuksan. Kaya nga hihingi muna ako. Tsaka, konti lang naman ang hinihingi ko, di ba? Kakapiranggot lang ba? Bakit? Ayaw mo ba? Sige isauli ko na itong mantika na hiningi ko sa'yo. Ay, hindi po. Okay na po. Sa totoo lang, marami akong gustong sabihin sa kanya nung mga oras na yon, Lola Telang. Pero hindi ko na lang sinabi dahil nababakas ko na agad sa mukha niya ang pagpapaawa. Alam ko sa sarili ko na madadala na naman ako, pero gusto kong sabihin na wag muna siyang humingi sa amin kasi nga ay wala na talaga kaming stock. Ako na naman ang hahanapan ng asawa ko. Hanggang sa lumipas pa ang ilan pang mga araw, natuto na akong magtago nun. Nakokonsensya ako kapag sinasabi kong ubos na o wala na kahit na alam ko naman na meron. Noong una ay nakakatulong naman yon, pero madalas nakikita rin ni mama kung saan nakalagay. Napagsabihan niya pa nga akong nagdadamot na pero sa pabirong tono na alam kong hindi rin naman biro. Hanggang sa sumapit ang araw ng kaarawan ni Pao. Lumabas lang naman kami noon. Kami lang mismong 3 ng anak namin. Habang kumakain ako, nabasa ko ang chat sa akin ni Mama Minda. Nagpapauwi siya ng pasalubong. Love, may chat si Mama. Bakit? Anong sabi? Uwian daw natin siya ng spaghetti saka burger. Sabihin mo patapos na tayong kumain. Uuwi na kamo tayo. Nakakahiya naman kung hindi tayo mag-uuwi ng pagkain para sa kanila, di ba? Imagine kumakain tayo ngayon sa masarap na kainan, tapos sila nasa bahay lang nila. Parang bigla ako nakonsensya. Ayan ka na naman. Huwag mo naman akong simulan ngayon. Birthday ko, love. Ayoko naman ng stress. Chat kasi ng chat sa akin si mama.
Naaawa naman ako. Huwag kang makonsensya kung kumakain tayo ng masarap tapos sila hindi. Huwag kang mag-alala dahil kumakain din sila ng masarap pero hindi tayo kasama. Lalo na si Mama. Ang daming pera nun. Kung saan-saan na lang yung kumakain, akala mo ba? Hindi kasi ako sanay ng ganito. Alam mo yun? Eh di masanay ka na lang. Nagbigay na ako ng pera kay Mama, okay na yun. Mas malaki pa nga bigay ko sa kanya kaysa sa gastos ko ngayon sa pagkain eh. Saka nagpa-deliver na ako ng ulam sa kanila kanina, okay na yun. Di na kailangan magpasalubong pa. Kahit konti lang. Hindi na nga, ang kulit naman, love. Kapag sinabi ko na hayaan mo na muna, hayaan mo. Di ka naman niya naawayin eh. Pero kokonsensyahin naman niya ako. Kaya bigay ka ng bigay kahit na alam mong hindi na tama. Hindi pwede yung lagi ka mauubusan ka bibigay dahil lang sa kinukonsensya ka. Ginagamit lang yung kabaitan mo. Hindi ako masamang anak ah. Kailangan lang talaga ni Mamang matuto na hindi pwede yung ginagawa niya. May grocery na siya eh, humihingi pa rin sa bahay. Akala mo ba hindi ko alam? Galing mismo yun sa mga chismosang kapitbahay natin. Sinubukan ko nga itago yung gamit sa bahay eh. Kaso ayun, minsan nakikita niya pa rin. Ang dapat matutunan mo, huwag maging people pleaser. Kapag natuto kang humindi, makikita mong kikilos yung tao na hindi laging aasa sa'yo. Kahit na nanay ko pa yon. Bumabawi naman ako sa kanya eh. Kita mo naman yung efforts namin magkakapatid, di ba? Sobrang dami niyang pera. Thankful kami na napalaki niya kami na maayos. Pero hindi naman sana umabot sa punto na talagang nakakaabala na siya sa budget. Kausapin ko na lang siguro, no? Duda ako, hindi mo yan kaya. Kilala kita. Hindi ka na makakapagsalita kapag kaharap mo na yung tao. Sa utak mo na lang sasabihin lahat ng gusto mong sabihin. Eh kapag kasi ikaw ang init lagi ng ulo mo, tapos ang prangka mo pa magsalita, pwede naman sana yung kahit paano maging mahinahon ka naman. Ganito ang boses ko, hindi ko na tumababago. Kung ano-ano na lang pinag-uusapan natin eh. Kumain na tayo. Birthday ko ngayon. Gusto ko masaya lang tayo palagi. Kahit na anong pilit ko sa asawa ko, hindi siya bumili ng pagkain na iuuwi niya sa bahay ni na Mama Minda. Kinabukasan nun, hiniritan ako ni Mama. Wala na nun si Pao dahil nasa trabaho na siya. Dali na, luto ka na kahit na spaghetti man lang. Meron naman kayo dyan, hindi ba? Eh kaso hindi pa po kasi ngayon iluluto yun. Malapit naman na po ang Pasko, Ma. Oo nga pala. Paano natin gagawin yan? Yung sama-sama na lang ba ang handaan natin? Uuwi naman dito si na Junie. Yun nga rin po ang napag-usapan namin ni Pao. Ang sabi ko nga dito na lang natin ilabas yung handa. Bali maglagay na lang siguro tayo ng trapal. Ano po sa tingin niyo, Ma? Basta, sa akin, kahit na ano lang. Basta masaya na ako kapag sama-sama tayo. Kayo naman na maghahanda, hindi ba? Tutulong na lang siguro ako magluto noon. Magbibigay naman po ng budget para sa Pasko si Pao eh. Ako na lang po ang magsasabi sa kanya. Noong sumapit na ang Pasko, sama-sama kami. Sa amin ang madalas na nakuhanan ng panghanda. May mga nabili na kasi kami bago ang Pasko kaya hindi na kami nakasabay doon sa mas mahal na presyo. Lahat ng gamit sa amin din. Ang nakapagtataka lang, ang kaunti na ng handa noong nasa lamesa na. Nagtanong pa nga sa akin si Pao pero sinabi ko na sa bahay ni na Mama Minda nagluto. Imposible naman kako na itatago yon. Ayoko na lang mag-isip ng kung ano-ano dahil araw yon ng Pasko. Umuwi rin yung mga kapatid ng asawa ko. Kung magtatalo pa silang mag-ina doon, ano pang silbi na sama-sama kami? Hanggang sa natapos na ang Pasko, natipid namin noon ang handa. Nagtataka pa rin talaga ako bakit ganun lang yung handa natin. Ang konti nung salad. Di ba marami yung pinagawa ko? Ilang fruit cocktail yun ah. Malalaking lata pa. Parang isa lang yung ginamit. Baka naman hindi lahat binuksan ni Mama. Ano naman ang gagawin ni Mama doon kung sakali man? Nabamalay ko. Baka mamaya binenta niya na mas mahal. Alam mo naman yun, madiskarte. Sa sobrang diskarte noon, parang lahat na tayo nautakan niya. Hindi na lang ako nagsalita dahil baka magkasamaan pa kami ng loob. Ewan ko ba? Baka nag-overthink ka lang. May New Year pa. Yun na nga, may New Year pa. Sana naman magbago na si Mama, no? Hindi yung taon-taon na lang ganyan. Parang lumalabas niyan, kinukupitan niya tayo. Imposible namang hindi nagbigay ng pera panghanda si na Kuya. Hindi na naman niya binili.
Ano bang ginagawa ni Mama sa pera? Di ko nga rin alam. Baka pinambabalato niya dun sa mga kamag-anak niya. Mayabang kasi yan si mama eh. Minsan nagbibigayan ng pera dun sa mga pinsan niya. Parang pinapakita niya na nakakaangat na siya sa buhay. Minsan umaali siya, di ba? Yun na yun. Siya ang gumagastos kapag gumagala sila magkakamag-anak. Ang hindi nila alam, grabe pagkaburaot ni mama. Ay, na-stress na naman ako. Hayaan mo na muna. Palampasin mo na. Lagi na lang yon ang sinasabi ko, kahit ang totoo, hindi naman talaga dapat pinapalampas yung ganong bagay. Alam ko naman yon sa sarili ko. Hindi ko lang talaga alam kung paano ko paninindigan ang alam ko. Hanggang sa natapos ang bagong taon, walang nagbago sa ugali ni Mama Minda. Unang araw pa lang ng taon noon, nang hihiram na naman siya sa akin ng pera. Nak, baka may extra pa kayo dyan. Hindi po ako naglalabas ng pera kapag ganitong araw, Ma. Hindi raw po kasi magandang simula ng taon kapag ganun eh. Mas matanda ako sa'yo pero ikaw pang mas naniniwala dyan sa pamahiin na yan. Sabi po kasi, kung anong gagawin mo ngayong unang linggo ng taon, yun na ang gagawin mo buong taon. Kung maglalabas po ako ng pera para sa utang, parang ang mangyayari po niyan, buong taon na puro labas lang ang pera. Kayo rin po, utang po mangyayari sa buong taon nyo. Ang pangit na simula naman po nun, di ba Ma? Ay, ewan ko na lang ba. Wala naman ako magagawa eh. Paniniwala mo naman yung ganyan kaya sige, ayos lang. Hayaan mo na lang ako. Kung kailan namang kailangan ko ng tulong mo, saka ka naman hindi tutulong sa akin. Eh paano yan? Buong taon sasama ang loob ko sa'yo. Ilang beses pa akong kinonsensya ni Mama. Panay pa nga siya parinig sa akin, pero yun ang unang pagkakataon na hindi ako nagpatalo sa mga salita niya. Pinanindigan ko talaga na hindi ako maglalabas ng pera ng buong linggo na yon. Kaya talagang masama ang loob ni Mama Minda. Hindi niya pa nga ako kinakausap dahil naging madamot na rin daw ako sa kanya, na parang biglang naging masama ang ugali ko. Madalas pa nga na nagpapaawa siya sa akin pero kinokontrol ko lang talaga ang sarili ko. Pangako ko rin sa asawa ko na sa taong ito ay matututo na akong humindi kapag alam kong naaabuso na ako. Kahit na nakokonsensya ako o naaawa, sana nga lang ay mapanindigan ko to. Isang buwan ang lumipas na kaya ko naman siya. Pero madalas para akong nahahatak pabalik sa dati kong nakasanayan. Na maging mabuting tao palagi, lalo na kung may taong nangangailangan ng tulong. Hanggang sa isang araw, nakaramdam ako ng hilo. Akala ko ay dahil kulang ako sa tulog, pero kada tatayo ako ay umiikot ang mundo ko. Ano nang nararamdaman mo, love? Okay ka na ba? Hindi pa rin, love. Ano pa rin eh. Alam mo yung kapag tatayo ako tapos parang wala akong makikita sa paligid ko kundi puro puti lang. Tapos parang may mga umuulan na black-black. Kanina nga sinubukan kong tumayo eh kasi kukuha sana ako ng pagkain. Kaso ayun, akala ko mahihimatay talaga ako. Para ako nakalutang sa ulap. Kakulang ka sa dugo, no? Sige, bukas hindi ako papasok. Pupunta tayo sa ospital. Kailan pa ba yan? Kapag ganyan na nakahiga ka lang o kaya nakaupo ka, okay naman ba? Iniisip ko rin baka sa radiation niya ng gadget eh. Kasi madalas ka nakatutok sa phone tapos sa laptop mo. Lalo na kapag nag-live selling ka. Hindi imposible naman yun. Kasi no naman ganito na ginagawa ko, di ba? Hindi naman ako nahihilo ng ganun kalala. Ngayon nakahiga ako. Ayos naman ako. Kapag tumatayo lang talaga ako. Baka nga kulang ka sa dugo. O kaya may problema na sa mata mo. Sabi mo pa naman sa akin noong nakaraan parang ang labo na ng mata mo. O sige, magpahinga ka na muna. Kung may kailangan kang kunin tapos tatayo ka, sabihan mo na lang ako ha. Gisingin mo na lang ako. Akala ko nung una ay simpleng hilo lang talaga yon. Nagpunta kami sa ospital. Nagbigay ng vitamin sa akin para daw sa dugo. Umiinom naman ako noon pero hindi naman tumatalab sa akin. Mas lalo akong nahirapan noon dahil hindi ko maalagaan ang anak namin. Mabuti na lang tumutulong na nun sa akin si Mama Minda pero may kapalit.
Hindi ako nakakatayo kaya hindi ako nakakapagluto. Ang nangyayari, si Mama Minda ang tao sa kusina. Hindi ko alam kung ano yung minsan niyang kinukuha para daw sa bahay nila. Para daw baon o kaya ay kakainin at merienda. Sobrang problemado talaga ako noon, Lola Telang. Dahil iniisip ko, paano kung gano'n na ako habang buhay? Paano na ang pamilya ko? Hindi naman pwedeng lagi na lang akong nakahiga. Kaya sinubukan ko ulit tumayo. Pero sa pagkakataon na yon, bigla na lang akong bumagsak. Hindi naman masakit ang ulo ko pero wala talaga akong maramdaman kapag nakatayo ako. Naku, nak, ano ba ginagawa mo? Hindi bang sabi ko wag ka na kasing magkikikilos? Ako na lang ang bahala dito sa inyo. Hindi naman po kasi pwede na ganito lang ako palagi. Ayoko maging pabigat. Kaya ko naman sana eh. Hindi mo kaya ako nang bahala. Nagluluto naman na ako. Kakain na tayo, wag ka mag-alala. Tulog na rin naman ang anak mo. Ang problema ko pala ngayon, wala nang laman ng kusina nyo. Kung may pera ka dyan, ako nang mamamalengke. Para may mailuto ako mamaya. Wala na rin kasing bigas. Po? Kabibili lang po namin ng bigas nung nakaraan Kalahating kaban po yun, Ma. Hindi ko alam. Basta wala na nanghingi ako kahapon kaso pansin ko. Naubos na pala. Paano yan? Baka bukas sa umaga wala na kayong maisaing yan. Wala na nga rin laman yung ref Pati pagkain ng apo ko ubos na. Ilan po ba yung kinuha nyo, Ma? Kaunti lang naman yun. Paunti-unti po? Hanggang sa dumami po, Ma? Parang hindi ko gusto yung ibig mong sabihin dyan Nagtatanong lang naman po ako, Ma. Kasi marami pa po yun Kung sa amin lang po, aabot po yun hanggang sa susunod na sahod ni Pao. Kaso kakasahod lang po, wala pang 1 linggo. Imposible naman po na mauubos na agad yun. Sa ganun na nangyari. Kumukuha ako pero kaunti lang naman. Pero parang ano lang yun pakonsuelo na lang kasi ako nga ang nag-aalaga sa anak nyo. Tapos malamang kapag gusto ko rin kumain ng merienda, kakain ako. Masama ba yun, Hindi naman po. Hindi ako makaapila dahil para akong baldado. Malakas naman ang katawan ko pero bakit ako nahihilo kapag tumatayo ako? Hirap na ako. Kahit sa pag-upo ay hindi ako masyadong pwede. Nung mga panahon na yon, Lola Telang, nawalan po talaga ako ng gana sa lahat. Kung wala lang akong anak, baka sumuko na ako. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Ilang bitamina na ang binili ng asawa ko. May mahal, may galing pang ibang bansa, pero walang nangyayari. Hindi ako bumabalik sa normal. Sinusubukan ko naman tumayo, pero ganun pa rin talaga. Kaya ang nangyayari, si Mama na ang madalas na nasa bahay. Kaya naging malaki rin ang budget namin. Nagbabayad kasi si Pao kay Mama bilang naaabala siya sa pag-aalaga sa anak namin. Tapos sa paggabay din sa akin. Kasabay noon ay nauubos din lahat sa kusina. Hindi lang yun, pati na rin ang laptop na gamit ko sa negosyo ko, pinanonooran ni Mama. Minsan ay dinadala niya sa bahay nila, tapos ay hindi na niya binabalik. Hanggang sa parang siya na ang may-ari noon. Lahat sa bahay namin, kapag natipuhan niya, kinukuha niya. Si Pao na lang ang bumabawi kapag napapansin niyang wala. Isang gabi, nagising ang asawa ko dahil sa iyak ko. Bakit? May masakit ba sa'yo? Okay ka lang ba? Gusto mo ba daling kita sa ospital? Naiinis ako sa sarili ko, love. Ha? Bakit? Anong bakit? Wala akong pakinabang Para akong walang kwenta. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako ganito. Love, hindi naman ako baldado Bakit hindi naman ako makakilos para sa sarili ko at para sa pamilya natin? Hayaan mo, gagaling ka rin Huwag ka mag-alala. Gumagawa naman na ako ng paraan Naghahanap ako ng makakatulong sa atin. Baka umayos ka. Kahit mahal pa yan, kahit na magkano pa ang bayaran ko, basta gumaling ka na. Ang laki na naman ng gastos mo niyan. Bayad mo pa lang kay Mama. Tapos yung dito pa sa bahay na gastusin. Hindi man lang kita matulungan.
Huwag mo nang isipin yun. Okay lang. Huwag kang magpaka-stress. Baka yan pa maging kalaban natin eh. Magiging maayos ka rin, ha? Ang asawa ko talaga ang nagpapalakas ng loob sa akin kapag pasuko na ako. Hindi ko naman din kasi maiwasan na isipin itong problema na ganito. Kahit na hindi ko naririnig na nagrereklamo ang asawa ko, pakiramdam ko talaga ay pagod na siya. Kung ano-ano na lang din ang pumapasok sa utak ko. Isang hapon, habang tulog ako, bigla akong nagising dahil sa bulungan. Hindi naman siya ganong kalakas pero matalas ang pandinig ko. Akala ko nga noon ay nananaginip ako pero parang may kausap sa cellphone si Mama Minda. Oo nga. Alam mo ba ang galing? Ang bilis din umepekto sa kanya. Maayos naman siya pero hindi talaga siya makatayo dahil nahihilo raw siya. Gaano ba tatagal tong kulam na ito sa kanya? Hanggat hindi nagagamot, ganun? Sige, ayos lang. Kain naman nga ang ganitong kulam. Kahit papaano, di ba? Hindi ako yung ganong kasamang tao. Kasi yung ibang nagpapakulam, no? Pinapapatay na agad nila. O kaya yung sobra-sobra yung sakit na ibinibigay nila. Sa akin, wala namang masakit. Hindi lang makatayo. Ha? Ano ka ba? Hindi naman ako maririnig niyan. Tulog yun. Tsaka andito ako sa sala. Mahina lang din naman ang boses ko. Sige na pala, nagluluto pa kasi ako. Kukuha pa ako ng grocery nila para makatipid ako. Hindi ko gagastusin yung bigay sa aking pera pambili ng pagkain sa bahay. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Tama ako ng dinig. Hindi yun imbento lang ng utak ko. Nagpanggap akong tulog noon dahil pumasok ng kwarto si Mama. Sinigurado niya yata na hindi ko narinig ang mga sinabi niya sa kung sino mang kausap niya. Nasaktan ako, Lola Telang, pero hindi ako naiyak. Iba ang nararamdaman ko. May halong galit. Kasi iniisip ko kung naging masama ba akong tao. Mabait naman ako. Tumanggi lang naman ako sa kanya tapos ganito na. Yung grocery at mga pagkain na nakukuha niya sa bahay, kaya ba nung tumbasan yung buhay ko? Yung nawalang kumpiyansa ko sa sarili at yung problema na dinala sa pamilya namin? Nagbibigay naman ang asawa ko. Hindi ko naman pinagdadamot kung anong meron kami. Bakit parang kulang yon? Hanggang sa isang araw, walang trabaho si Pau. Siya ang nasa bahay. Hindi nagpunta si Mama dahil sabi niya ay magkikita-kita sila ng mga kamag-anak niya. May sinabi siyang resort na pupuntahan nila sa SBMA pero hindi ko matandaan. Malamang ay mahal yon at baka siya na naman ang sumagot dahil ang dami niyang pera. Ay, wala na agad tayong stocks? Yung mga pagkain ni baby wala na rito. Pati ba naman gatas niya? Bakit naman ganito? Pati gasol natin paubos na. Dito ba nagluluto buong barangay? Dito ba sila nag-grocery? Si Mama naman hindi naman inaayos dito. Kaya mas gusto ko pa mag-hire ng ibang tao eh. Kaya lang hinaharang niya naman. Wala akong maluluto, love. Puro tubig lang laman ng ref. Order na lang ako. Anong gusto mo? Love, naniniwala ka ba sa kulam? Ha? Anong pinagsasasabi mo? Parang ang layo naman ng tanong ko. Hindi ba? Na ano lang ako kung naniniwala ka sa kulam. Hindi ko alam. Di pa naman ako naka-encounter ng tao na nakulam eh. Pero yung mga barkada ko, yun, sabi nila may nakilala na sila o ano. Mga galing kasing probinsya yung mga yun eh. Parang dito wala naman. Ewan ko lang depende siguro. Bakit mo naman naitanong? What if lang naman na nakulam ako? Ha? Sino naman kukulam sa'yo? What if lang naman eh. Ewan ko. Baka kaya hindi ako gumagaling sa painom-inom ng vitamins. Tapos wala naman din akong sakit, di ba? May kakilala ka bang albularyo? Wala eh, pero yung tropa ko marunong daw sa manggamot. Di ko alam kung totoo ba o trip niya lang yun. Teka, chat ko siya. Hindi nagdalawang isip ang asawa ko na tawagan ng kaibigan niya. Pero wala rito yung kaibigan niya. Nasa Makati raw tapos babalik siya sa Biyernes pa. Kaya sabi ng asawa ko, hindi na lang siya papasok para nga masamahan niya yung kaibigan niya dito sa bahay. Ilang araw pa ang lumipas, hindi ko na masyadong kinakausap si Mama.
Kasi alam ko na yung ginawa niya. Naghihintay na lang akong gumaling. Tapos saka ko sasabihin sa kanya yung mga nagawa niya. Hindi niya pa rin pala alam na lumapit na kami sa albularyo dahil masyado pang buo ang kumpiyansa niya na hindi ko pa alam. Ay, bakit hindi pa ba kayo bumibili ng stocks ninyo? Hindi na raw po kami magsastock, ma. Ha? Bakit naman? Paano naman yung pagkain nyo? Sabi ni Pao, magpapadala na lang daw po siya ng order dito sa amin. Kami lang naman ni baby eh. Kahit daw bumili na lang ng pagkain sa labas. Mas makakamura naman kayo kapag dito sa bahay nagluto. Ganon din naman po ang gastos, ma. Mas mahal pa nga. Kasi yung budget namin ang bilis pong maubos. Kaya okay na rin po sa akin yung gusto ni Pao. Siguro po saka na lang kami magluluto sa bahay kapag okay na po ako. Ay, ganun. Hindi dapat ganyan ang mindset ninyo, ha? Sa halip na makatipid kayo, lalo nyo lang pinapamahal ang gastos ninyo. Hindi naman po, ma. Nag-compute na po kami. Saka tama naman din po si Pao. Paano naman ako niyan? Paano ako kakain yan? O ano to? Hindi na ba ako magbabantay sa inyo? Pwede naman po. Kasi po kukuha naman daw si Pao ng yaya ng anak namin. Tapos ako, medyo pagaling naman na po ako. Pagaling? Paano mo naman nasabing pagaling ka na? Makikita nyo na lang po, ma. Huwag nyo na po yun problemahin. Ang alam ko rin po, nagbabayad si Pao para po sa ginagawa nyo rito sa bahay. Halata ang inis kay Mama Minda. Hindi lang talaga siya sanay na hindi kami pumapabor sa kanya. Lalo na ako. Paano ba naman, hindi na rin mawala sa isip ko ang ginawa niya. Ayokong magalit o magtanim ng galit sa kanya. Ang gusto ko na lang ay gumaling ako. At kapag napatunayan namin na nakulam nga ako, ang usapan namin ni Pao, lilipat na lang kami malapit kina mama ko. May bahay kasi ako ron at tuwing bakasyon lang kami nagpupunta. Dito namin pinili tumira dahil nga naaawa ako noon kay Mama Minda na gusto niya raw masubaybayan ang apo niyang lumaki. Tapos lahat na lang daw ng anak niya ay nasa malayo. Pero ngayon, mukhang alam ko na kung ano ang tunay na dahilan. Sumapit ang Biyernes. Nagulat si Mama nung nakita niyang umuwi si Pao tapos may kasamang isang babae. Oh, sino naman yan? Tropa ko po, ma. Sige po, ma. Balik na kayo sa bahay. May gagawin lang kami dito. May gagawin kayo? Ano pa yan? Bago mong babae? Hindi, ma. Tropa ko po to. Albularyo. Ha? Albularyo? Bakit naman kayo kakausap ng albularyo? Ano meron? Basta po, ma. Hindi kasi maganda. Yung basta na lang kayo lalapit sa albularyo. Baka mamaya peke yan tapos malasin pa ang buhay ninyo. Hala, sige, kayo rin. Paalisin mo na yan. Sinabi ng babae na hindi siya peke at marami na siyang nagamot na nakulam. Nasa lahi na raw nila yon at ang lola niya ang isa sa sikat sa lugar nila. Kahit nga raw nasa malayong lugar ay dinadayo pa sila. Kulam? Anong kulam? Naku, huwag kayo magpapaniwala sa ganyan na. Kailan ka pa naniwala sa mga ganyan? Wala naman pong masama kung susubukan namin. Wala naman mawawala kung magpapagamot ang asawa ko sa albularyo eh. Sa ito lang din po yung naiisip namin paraan. Bakit niyo ba ako pinipigilan? Naano ko lang kasi. Alam mo na. Hayaan niyo po kami. Desisyon namin to mag-asawa. Depende na lang po kung may kinakatakot kayong mangyari, ma. Ha? Wala naman. Naano lang ako kasi hindi maganda ang vibes ng babae na to eh. Baka sa halip na mapabuti ka, lalo ka pang mapasama. Hindi po yan. Naniniwala naman po akong gagaling ako sa tulong niya. Pag-iisipan ko pa po kung ipapabalik ko sa nagpakulam sa akin yung nararamdaman ko ngayon. Kasi po, siguro naman deserve niyang balikan ng kulam dahil sa kasamaan ng ugali niya. Huwag ganun anak. Masama yung ganyan. Bakit ba natataranta kayo, ma? May kinalaman po ba kayo sa nangyayari sa asawa ko? Parang kayo pa yung takot na takot eh. Wala. Ano namang kinalaman ko dyan? Wala naman akong alam sa black magic na ganyan ano. Wala nga akong kilala na mangkukulam. Meron po, ma. Narinig ko kayo na nakikipag-usap sa mangkukulam. Sinabi niyo pa nga po na mabuti na lang mabait ka kaya ito lang ang ginawa mo sa akin. Mabait pa po ba to?
Sinamantala nyo na nga po lahat sa amin, tapos ngayon ayaw nyo pa rin po akong gumaling? Para ano po? Para malaya kayong makakilos na kumuha ng kahit na ano sa bahay namin? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Basta huwag na lang kayo lumapit dyan sa albularyo na yan. Mukha namang hindi yan totoo. Hihingan lang kayo ng pera niyan eh. Huwag kayong magpapaniwala sa mga scammer. Hindi kami nakinig kay Mama. Sa halip ay mismong si Pauna ang nagpalabas sa kanya. Panay pa nga siya katok sa bahay. Binubulabog niya talaga kami para lang hindi matuloy ang paggamot sa akin. Baso ang ginamit ng albularyo. Walang tubig, pero may mga orasyon siyang ibinulong doon. Matapos yun, nagliwanag ang lahat ng paningin ko. Wala na akong maalala sa mga sumunod na nangyari, pero nagising na lang ako na wala na yung albularyo. Ang sabi ng asawa ko, mga 4 na oras na raw akong tulog matapos kong magsisigaw sa sakit. Sumigaw talaga ako? Wala akong maalala eh. Ang alam ko lang maliwanag, tapos ito na, nagising na ako. Normal lang daw yun, sabi ng kaibigan ko. Bali ang nasaktan daw noon ay yung mangkukulam. Nakakakilabot kanina. Kukunan ko na sana ng video eh. Kaso hindi ko na ginawa. Natakot na ako eh. Nagtaasan talaga ang balahibo ko. Kasi parang naglalaban sila tapos sa katawan mo pumasok yung sa mangkukulam. Pero mabuti na lang magaling yung kaibigan ko na yun. Natalo niya yung mangkukulam. Ano na raw ang mangyayari sa akin? Maayos ka na raw. Pwede mo na nga subukan tumayo eh. Kinakabahan naman ako. Hindi yan, magtiwala ka lang. Hawak ka sa akin. Aalalayan kitang tumayo. Kinakabahan pa akong tumayo noong una, pero nung tumayo na ako, hindi na ako nahihilo. Medyo nanibago ako dahil halos 2 buwan akong nakahiga lang. Tuwang-tuwa kami ng asawa ko. Naluluha pa nga ako eh. Ang buong akala ko kasi ay wala na akong pag-asa. Mabuti na lang at nalaman ko kaagad bago pa tumagal, kaya naagapan din. At pasalamat ako na pinaniwalaan din ako ng asawa ko at siya mismo ang gumawa ng paraan para gumaling ako. Hindi na ako nahihilo. Nakakakilos na ako ng maayos. Ay, salamat sa Diyos. Ay, maaasikaso ko na rin ang pamilya natin. Ibig sabihin, nakulam ka talaga, no? Si Mama ba talaga? Pero grabe naman kung ganun. Hindi ko alam na may kakilala siyang mangkukulam. O kaya, baka nakilala niya lang tapos inalok siya. Yun ang narinig ko mula sa kanya. Ewan ko kung bakit niya yun ginawa sa akin. Baka dahil sa hindi ako nagbibigay sa kanya. Kasi bago yun nahilo ko, tumanggi ako dun sa gusto niya eh. Sobrang sama ng loob niya sa akin tapos biglang yun na. Kausap niya sa call, ibig sabihin kilala niya. Ay, si Mama talaga. Tuloy na natin yung plano natin. Lilipat na lang tayo ng bahay. Pero hindi pwede rin sa probinsya nyo. Doon na lang malapit sa work ko. May nahanap na akong bahay sa likod ng SM. Pero pinapasikaso ko pa kasi may nakatira pa ron. Hanggang sa katapusan na lang naman tapos aalis na. Paano si mama mo? Paano mo siya kakausapin? Kinausap ko na siya, hindi naman siya umaamin. Hindi naman yun naamin sa mali niya eh. Kilala ko na siya. Saka uunahin nun magpaawa kaya hindi ka na rin magagalit. Ganun magmanipula si Mama. Nadadaan niya lahat sa pagpapaawa niya. Baka sa mukha ng asawa ko na dismayado siya sa nangyari. Nanay niya yun. Sino ba namang hindi malulungkot na nagawa ng magulang mong saktan ang asawa mo? Kahit naman ako, bilang maawain ako, parang hindi ko makitang makikisama pa ang asawa ko sa nanay kong gumawa na ng masama sa kanya. Simula noon ay natakot na akong maglalapit kay Mama Minda. Kahit anak ko ay hindi ko na pinapalapit sa kanya. Iniisip ko na baka yung apo naman niya ang gawan niya ng masama. Love, ready na lilipatan natin na bahay. Papalinisan ko muna yon tapos paunti-unti ang lipat ng gamit natin para hindi isang biglaan. Sige, yung iba naman na ibalot ko na. Nakalabas na lang yung mga kailangan natin ngayon. Pinipilit nga ako ni Mama na wag na raw lumipat kasi wala naman daw titira sa bahay na to. Sayang lang kung mangungupahan tayo. Kako, malaki naman na si Lester eh. Pwede na siyang bumukod. Sabi nga rin ni Mama, nag-chat nga siya sa akin kung nakumbinsi na raw ba kitang wag umalis.
Kinukonsensya niya nga ako ngayon. Sabi niya parang nilalayo ko rin yung apo niya sa kanya. Tapos pinupuri niya ako na ang bait ko raw, ganun. Hindi na, okay na yung napagsamahan natin dito. Saka napag-usapan na natin to. Para matigil ka na rin maging people pleaser. Sinabi ko na sa kanya na hindi naman matitigil yung pagtulong ko sa kanila eh. Magpapadala pa rin ako ng pang-grocery nila. Para alam na niya kung paano gumastos para sa bahay nila. Nalaman ko noong nakaraan yung pamangkin niya binilan niya na cellphone. Ano ba naman yun? Tapos sa bahay siya kukuha ng pangkain nila? Bakit kaya ganun si mama mo? Hindi ba siya nanghihinayang sa pera? I mean, pwede ka naman magbigay pero wag naman ganun kaluho. Ako ngayon ko lang din naman yun napagtanto. Buti na lang natauhan ako. Kasama ata yun sa niritual sa akin ng albularyo. Di ko alam kay mama. Tinanong ko nga siya kung siya ba nagpakulam sa'yo, ayaw naman niyang umamin. Baka daw mali lang yung narinig mo nun. O kaya baka nananaginip ka lang daw. Saka wala naman daw siyang kakilala na mangkukulam. Hindi ko na rin naman siya pinipilit eh. Hayaan na natin. Ang gusto ko na lang umiwas sa lumayo. Natatakot ako para sa pamilya natin. Sana lang hindi na niya ulitin. Ilang araw pa ang lumipas na hindi ko kinikibo si Mama Minda. Kahit mga tawag at chat niya sa akin, hindi ko sinasagot. Wala pa rin naman kaming ibang pag-uusapan. Hanggang sa isang araw, nagpunta siya sa bahay. Nak, hindi mo pa rin ba ako kikibuin? Bakit ba masama ang loob ninyo sa akin? Wala po rito si Pau. Mamaya pa po yun uuwi. Mabuti na lang maayos ka na, Nak. Kumusta naman kayo rito? Masama pa rin ba ang loob ninyo sa akin? Sige, kung gusto ninyo, ganito na lang ang samahan natin. Sa wala naman ako magagawa kasi nga may mga sarili naman kayong buhay at desisyon, hindi ba? Ganyan po ba talaga kayo, Ma? Ni hindi nyo man lang inamin kung ano yung mali nyo? Ni hindi ko po alam kung anong malinaw na dahilan kung bakit nyo po ako pinakulam. Nak naman, hindi ko naman magagawang magpakulam ano. Ni hindi nga ako naniniwala sa ganyan. Niloloko lang kayo ng albularyo na yon. Kayo naman naniwala kaagad sa kanya. Masisira ba ang relasyon natin ang dahil lang sa haka-haka na kulaman na yan? Hindi ko na po kayang magtiwala sa inyo, Ma. Ako po mismo yung nakarinig nung sinabi nyo. Kahit na itanggi nyo pa sa aming lahat, alam nyo po sa sarili nyo kung ano yung nagawa nyo. Ang hirap na pong magtiwala eh. Kasi po nagawa nyo na po ng minsan. Kaya nyo po ulit gawin. Baka mas malala pa. Kung hindi sa akin, baka sa anak nyo o sa apo nyo. Hindi ko po talaga alam kung bakit eh. Dahil po ba sa gusto nyong makatipid kaya hihingi kayo sa amin? Gusto nyong kumukuha nung sa amin? Ewan ko po, hindi ko na po gaanong iniisip yun. Kasi ako lang din ang mai-stress. Basta alam ko sa sarili ko, wala akong masamang ginawa. Saka kapag may kailangan ako, nangihingi naman ako sa inyo, hindi ba? Sana po, balang araw Ma, makita nyo yung mali dyan sa ginagawa nyo. Ayaw sana naming umalis eh, pero kailangan. Hindi na po to healthy sa amin. At mas lalong ayoko rin pong lumaki ang anak ko na ganito ang nakikita niya. Mababait po ang mga anak nyo, Ma. Responsable sila. Hindi nila kayo pinapabayaan pero kayo po yung umuubo sa kanila. Hindi lang po to basta pambuburaot nyo. Kasi may mga mas malalim pa po tong dahilan eh. Kasi hindi nyo naman po magagawang magpakulam ng tao para lang sa gusto nyo. Kung ako nakokonsensya kapag tumatanggi ako sa mga hiling nyo, kahit na nagiging abusado na kayo. Hindi ko po alam kung bakit hindi man lang kayo nakonsensya nung nagpakulam kayo. Hindi umamin si Mama sa mga pagkakamali niya. Pinagpipilitan niyang hindi niya ako pinakulam at hindi ko naman din daw yun napatunayan. Hindi ko na lang siya pinatulan dahil wala naman akong dapat pang patunayan. Tinanggap ko na lang yung ginawa niya pero hindi ko alam kung kailan ako magpapatawad. Lumipat kami ng bahay at hindi namin sinabi sa kanya. Pero kahit na nasa malayo na kami, minsan ay tumatawag siya sa akin. Gusto niya raw bumisita sa bahay pero ayaw na ng asawa ko. Hindi ko ibinigay kung saan kami nakatira. Doon ko lang din naunawaan ang dahilan ng asawa ni Junie. Kung bakit ayaw nilang tumira malapit kay Mama Minda. Sa panahon na ito, hindi pa rin nakakarating si Mama sa bahay namin.
Nagbibigay pa rin ng sustento ang asawa ko, pero hindi na katulad noon dahil mahal ang naging upa namin sa bahay. Pero ngayon, mas payapa na. Mas umaabot na ang budget namin. Minsan nga ay may stocks pa kami kahit na nakasahod na. Malaki ang natipid namin simula nung umalis kami malapit kina mama. Napatawad ko na naman siya, pero hindi na para bumalik ang tiwala ko sa kanya. May takot kasing dala ang ginawa niya na hanggang ngayon ay pinagpipilitan niyang hindi niya ginawa. Minsan nakukonsensya niya ako dahil alam niyang madali lang akong maawa. Pero ngayon na natuto na ako, nakikita ko na sa isang tao kung peke ang pagpapaawa niya. Sabi nga ng asawa ko, hindi na ako people pleaser. Hindi pala maganda yung lagi kang naaawa dahil sinasamantala ka ng taong walang awa. Hindi naman masama ang maging maramot, lalo na kung ang ibig sabihin nito ay marunong kang magtakda ng hangganan. Hindi lahat ng hindi nagbibigay ay masama at hindi lahat ng nagbibigay ay mabuti. May mga pagkakataong ang sobrang kabaitan ay nagiging daan para abusuhin ka. Sa mga taong madaling makonsensya, hindi mo kailangang laging patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng pagbibigay. Ang pagtulong ay dapat bukal sa loob, hindi bunga ng takot na mapag-usapan, maiwan o matawag na masama. Kapag palagi kang nagbibigay kahit ikaw ang nauubos, hindi na yon kabutihan. Yon ay pagpapabaya sa sarili. Matutong humindi. At para naman sa mga taong buraot at abusado, mahalagang tandaan na ang tulong ay hindi obligasyon. Hindi lahat ng tumutulong ay may sobra. Minsan, sila pa yung walang-wala, pero nagbibigay pa rin dahil sa awa. Huwag ugaliing umasa sa ibang tao. Matutong tumayo sa sariling mga paa. Ang respeto ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang iyong nakuha, kundi sa kung paano mo iginalang ang hangganan ng iba. Hindi lahat ng tumanggi ay madamot at hindi lahat ng pumapayag ay masaya. Mahirap talaga ang usapin tungkol sa paghingi at pagbibigay, lalo na kung may kinalaman ito sa pamilya. Naway matutunan natin na maglagay ng hangganan para hindi naaabuso ni numan. Kayo ba mga apo? Minsan na rin ba kayong people pleaser? Naabuso ng mga buraot ninyong kakilala? Kung gayon, alam kong may opinyon din kayong maibabahagi na gusto naming mabasa. At naway may magandang aral kayong natutunan sa ating bagong kwento. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Tela. Razon Yao, Je1, Jenny Velasco, Kimberly Pahadan, May Talurong from Batasan Hills, Quezon City, Rose Cadena, Jenny May Andicoy from Zamboanga City, Emily Sauro, Marie Chris Batalier, Cresilda Sotil, Marilu Ariem, Elise Padilla, Mikmik Vlog TV, Michi Ito, Jeneline Abrazaldo, Ian Precioso. Maraming salamat sa pakikinig nyo, Sheng Kabitahe, Tranquilino Dakuma, Lorilyn Masaoy, Kenji Gomez, Juanita Dayanan, Remeliza Batalier, Liberty Gulia, Wanda Villarino, Nida Kiambao, Nessie Villarreal, Leia Tan, Nikki Pepito, Wendy Basit, Laika Kenza, Marilyn Aroba, May Garzon, Realin Kaay, Nel Rose Aboga, Vanessa Villasencio, Jimwell Tabana, Arlene Surban, Marjoy Salvador, Mary J. at sa asawa niyang si Neil Calbo, Mikmik Vlog TV, Elisa Linga, Jasmine Joy Kabasi, Erwin Bornilio,
Jenny Velasco. At kay Cristel Shin, ang pinakamagandang dalaga mula sa Subic, Zambales. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig nyo, mga apo.